Alam niyo po mga kapatid, maraming tao ay iba't ibang sitwasyon sa buhay. Maraming tao ay in different situation ay iba't iba ang pagharap sa mga pinagdadaanan sa buhay in terms of financial, in terms of relational, in terms of emotional, in terms of physical, ay iba't iba po ang kanila pong approach sa kanila pong kung paano dumarating sa bawat isang tao yung iba't ibang sitwasyon ng buhay. Pero alam niyo mga kapatid, napakalaki pong impact sa buhay ng isang tao kung paano po niyang haharapin, kung paano po niyang panghahawakan kung ano ang meron siya sa iba't ibang sitwasyon na kanyang kinakaharap sa buhay. Alam niyo po mga kapatid, sa oras na ito, napakahalaga po sa buhay ng isang tao na meron siyang tamang relasyon sa Diyos. Napakahalaga po sa buhay ng isang tao na meron po siyang tamang pananampalataya sa Diyos. Sapagkat kapag ang isang tao ay nagkaroon ng tamang relasyon, tamang pagkaunawa, tamang pananampalataya, dito po niya mahaharap ng tama anuman ang kanyang kinakaharap sa kanyang buhay. Sa umaga pong ito ay aking pong pamamagatan na ang ating pong topic ay pinamagatan ko pong Nothing is impossible with God. Wala pong imposible sa Diyos. Gaya po nung awit kanina, higit sa ating mga iniisip ang po pwedeng gawin ng Diyos. Higit sa ating lakas at magagawa ang po pwedeng gawin ng Diyos sa buhay natin. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Kaya kung ito po ang magiging laman, kung ito po ang magiging sentro ng ating pananampalataya at pananalig, anong bagay ang po pwedeng makapagpabagsak sa iyo? Anong bagay, anong sitwasyon ang po pwedeng makapagpatalikod sa iyo sa Diyos? Kung ikaw at ako ay merong tamang pananampalataya sa Diyos. Because our God, nothing is impossible with God. At alam niyo po yung topic po na yan ay nasa Bible po yan. Tandaan niyo po yung ibibigay ko po sa inyong verse. Sapagkat napakasarap po na sa buhay po natin lagi po tayong merong pinanghahawakan na salita ng Diyos. Napakasarap po na sa bawat buhay, anuman ang pwede po nating pagdaanan, anuman po ang pwede nating maranasan sa buhay, napakasarap po na merong ka sa puso at isip na pinanghahawakan, na pinaninindigan mo, pinananampalatayanan mo yung salita ng Diyos na yon ay magrerema at gagalaw sa buhay mo. In the book of Luke chapter 1 verse 37, nandiyan po yung ating topic. Yan po yung isa na talagang ating pong pinanghahawakan sa ating pong buhay. Yung pong Luke chapter 1 verse 37. Ano po ang sabi ng Luke chapter 1 verse 37? For nothing is impossible with God. Tandaan niyo po yung verse na yan. Huwag niyo pong kakalimutan yung verse na yan. Itimo niyo po sa inyong puso, sa inyong isip, yung salita ng Diyos na yan. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Kaya lang minsan humihirap kapag ikaw at ako ang gagawa. Kaya lang po minsan humihirap ang isang bagay kapag tayo na po ang nagpo-focus para gawin ang isang bagay. Pero sa Diyos na ating nakilala at sinasampalatayan at pinaglilingkuran, walang bagay na mahirap sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Sabihin nyo nga sa inyong katabi, kapatid, kaya lang humihirap kapag ikaw ang gumagawa. Diba? Minsan maraming tao hindi makatulog. Minsan maraming tao hindi makakain. Minsan maraming tao ayaw na makipag-usap sa kanyang kaibigan, sa kanyang mahal sa buhay, nagkukulong sa kwarto. Minsan maraming tao ayaw na maghanap buhay. Minsan maraming tao ay nai-stress na. Dumarating sa point ng kanyang buhay yung pong tinatawag na anxiety. Alam niyo po ba yung anxiety? Ito na po yung punto sa buhay ng isang tao na kumakabog na po yung dibdib niya. Hindi na po siya makapag-isip ng tama. At talagang takot na po siya sa kanyang sitwasyon. Kaya po kasi ganun ang kanyang nararanasan. Una sa lahat, wala siyang tamang paniniwala at pananalig sa Diyos.
Wala siyang tamang relasyon sa Diyos. Pero ang pinakamasakit po sa punto ng isang tao, meron siyang tamang pananampalataya, meron siyang tamang relasyon sa Diyos, pero nakalimutan niyang pagtiwalaan ang pangako at sinasabi ng Diyos. In the book of Luke chapter 1 verse 37, nothing is impossible with God. Ang mukha po ngayon, napakaraming tao, sobrang natakot sapagkat sobra po yung talagang naging balita. Kahapon pa lang po na napakalakas ng bagyo talaga. Ayon sa pag-aaral po ng mga weather forecast, sobrang lakas. Talagang natakot po ang napakaraming tao. Dahil dapat naman natin paniwalaan yan sapagkat doon po, yun po ang pinag-aralan nila. Lalo na po yung mga nakatabi sa mga ilog, sa mga dagat. Pero alam niyo po, kapag meron kang tamang pananalig sa Diyos at ikaw ay tunay na naniniwala, kayang basagin, kayang pahinain ng Diyos, kayang palihisin ng Diyos ang napakalakas na bagyo. Nothing is impossible with our God. Kapatid, kahit anong lakas ng bagyo ng pagsupok at problema at pinagdadaanan mo, huwag mong sasarilinin. Huwag mong ipopokus ang isip at puso mo, oras mo sa mga pagsubok at problema. Manghihina ka, manlulupaypay ka, kakapusin ka, gagahulin ka ng lakas. Pero gamitin mo ang iyong pananalig at ang pangako ng Diyos. Siyang may sabi, sa Diyos walang imposible. Lahat ng bagay ay posible sa Diyos. Kaya mapalad po yung mga taong lagi lang po nabubuhay sa pananalig at pananampalataya sa Diyos na may kaakibat na gawa. O po sa aking buhay ay, yan lang po yung aking puhunan sa ngayon, ang mabuhay at maniwala sa pangako ng Diyos. Kasi kapag po tayo nanangan sa sarili nating lakas, matidisappoint ka lang. Malulungkot ka lang kapag yung lakas natin ang pinanghawakan natin. Kapag nagtiwala ka lang sa lakas ng tao. Kapag nagtiwala ka lang sa pangako ng tao. Pero kapag nagtiwala ka sa sinasabi ng Diyos, nothing is impossible with our God. Kaya po mga kapatid, yan po yung atin po ngayon tatalakayin sa umaga pong ito. Number 1 point, with God all things are possible. Sa tao, lahat ng bagay imposible. Kahit gaano ka kalakas, katalino, kayaman, kaimpluwensya, may mga bagay sa tao na limitado. Although meron siyang magagawa kapag may impluwensya siya, meron siyang magagawa kapag matalino siya, meron siyang magagawa kapag siya po ay malakas. Pero lahat po ay may limitasyon sa tao. But for our God, all things are possible. Sa Diyos, lahat posible. Sa Diyos, wala siyang po pwedeng hindi kayang gawin. Higit pa sa ating mga iniisip, ang po pwedeng gawin ng Diyos. Ano sabi ng Lord sa 2 Corinthians chapter 2, verse 9? Hindi pa sumasagi sa isip natin. Hindi pa nakikita ng ating mata. Hindi pa pumapasok sa damdamin natin ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa bawat isang tunay na umiibig at nananalig sa Kanya. Can you imagine, hindi pa sumasagi sa isip natin yung mga bagay na po pwedeng gawin ng Diyos. Kaya mga kapatid, with God, all things are possible. Kaya napakapalad po ng bawat isang tao. Tanging sa Diyos lang po tunay na nagtitiwala. Tanging sa Diyos lang po tunay na laging nakikipag-usap, nakikipag-communicate, day after day. Lagi po niyang kinakausap ng seryoso.
Lagi po niyang kinakausap ang Diyos na parang isang matalik na kaibigan. Lagi po niyang pinapupurihan, lagi po niyang pinararangalan, lagi po niyang pinasasalamatan. And then after that, nag-uusal siya ng mga panalangin na sinasabi niya, Lord, alam ko po yung kinakaharap ko pong ito. Wala akong kakayahan. Kapos ang aking karunungan, katalinuhan, kayamanan, impluensya. Pero napakapalad ko sapagkat ikaw yung Diyos na nakilala ko. In the name of Jesus Christ, with God, all things are possible. Napakapalad po ng mga taong ganito lagi ang prinsipyo sa buhay. Ito po yung mga taong hindi man lulupaypay. Ito po yung mga taong hindi man lalamig. Ito po yung mga taong hindi lilihis sa pagpapatuloy sa pagsunod sa Panginoon, sapagkat alam niya kahit ano ang kanyang pinagdadaanan sa buhay, kahit ano ang kanyang kinakaharap sa buhay, kahit ano ang kanyang nararanasan sa buhay, alam niya sa Diyos walang bagay na imposible. Lahat posible. Kaya mga kapatid, ito po ang napakaganda na ating po maging prinsipyo sa buhay. Na matanim sa ating puso at isipan. Sa Diyos, lahat ng bagay posible. Pero sa atin, lahat ng bagay imposible. Kaya, paano ka man lulupaypay? Paano kang manghihina? Paano kang manlalamig? Paano kang tatalikod sa Diyos? Nang dahil lang sa mga bagay na nanghihina tayo, nadidiscourage tayo, nadidisappoint tayo, nape-pressure tayo. Pero kapag naintindihan natin na meron pala tayong Diyos na nakilala, meron pala tayong Diyos na sinasambat pinaglilingkuran, sa Kanya lahat ng bagay posible. In the book of Matthew chapter 19 verse 26, Jesus looked at them and said, with man, this is impossible. But with God, all things are possible. Ang ating Panginoon Kristo po ang nagsasalita dyan sa tao. Marami siyang hindi kayang gawin. Sa tao, kahit gaano ka kahusay, kagaling, kaimpluwensya, kayaman, katalino, marami tayong hindi kayang gawin. Pero sa Diyos, sabi ng Panginoon, lahat ng bagay posible. Walang bagay na hindi magagawa ng Diyos. Napakapalad po natin lahat sapagkat sa lugar na ito ang pinupuntahan natin ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat upang patuloy na sambahin, pasalamatan, papurihan. At ang Diyos din po na itong ating sinasamba ay meron tayong Diyos na nakilala at pinararangalan na walang imposible sa Kanya. Lahat ng bagay posible sa ating Diyos. Ngayon, kapatid, ano ang mga bagay na bumabagabag sa isip mo? Ano ang mga bagay ang nagpapalungkot sa iyo? Ano ang mga sitwasyon na nagpapahina sa iyo? Ano ang mga bagay na nagpapadiscourage sa iyo? Ano ang mga sitwasyon na nagpapawala ng pag-asa sa iyo? Sabi po ng Diyos, sabi po ng ating Panginoon, but with God, all things are possible. Minsan po nakakalimutan po ito ng napakaraming tao. Minsan po nakakalimutan po ito ng napakaraming mananampalataya. Sapagkat lagi po siya nakapokus sa tao, sa magagawa ng tao, at sa magagawa ng kanyang sarili. Kaya pag hindi po nangyari, yung mga bagay na gusto niyang gawin, nadidisappoint siya, nadidiscourage siya. Nakakalimutan niya po ang sinabi ng Panginoon. With man, this is impossible. But with God, all things are possible.
Kaya wag po tayong madidisappoint, wag po tayong malulungkot. Kapag meron tayong mga ginagawa sa ating sarili na parang hindi po nag-succeed, hindi po nag-prosper. Kasi sinabi ng Panginoon sa tao, maraming bagay na hindi natin kayang gawin. Pero kung matututunan lang po nating magtiwala sa kapangyarihan at magagawa ng Diyos at sa pangako ng Diyos, sa Diyos lahat ng bagay posible. Praise God. In perfect time, in perfect season, mangyayari at magaganap ang mga bagay na pinapangarap natin, pinanghahawakan natin, dinideklara natin. Ang Diyos ay gagalaw at kikilos sapagkat sa Diyos ang lahat ng bagay posibleng mangyari sa buhay ng bawat isang tapat na naniniwala at nagtitiwala sa pangako ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Second point, nothing is too hard for the Lord. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, kaya minsan mahirap, ikaw ang gumagawa. Kaya minsan mabigat, ikaw at ako lang ang nagsusumikap at pilit na gumagawa. Pero kapag natutunan nating ipagkatiwala ang mga bagay na hindi natin kayang gawin, sabi ng Lord, nothing is too hard for the Lord. Siya po may sabi nun, sa Diyos, walang bagay na mahirap. In the book of Jeremiah chapter 32 verse 17, Sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you. Wow! Ay kita po natin ang makapangyarihan Diyos. Siya yung lumikha ng langit, ng lupa, sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang mga bisig. Walang mahirap sa Diyos. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Bakit humihirap minsan ang isang bagay? Kapag tayo na lang kasi ang gumagawa. Kaya lang mahirap dahil sa atin eh. Pero ang isang bagay, napakadali lang sa Diyos. Kapag hinayaan natin, ipinaubaya natin, according in His will and His plan in our lives, mamamangha ka, magugulat ka sa napakatinding pwedeng magawa ng Diyos sa buhay nyo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Because our God, nothing is too hard for Him. In the book of Jeremiah 32 verse 27, the God said, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Makikita po natin na naghahayag ang Diyos dito. Nagsasalita ang Diyos dito. Nagpapakilala ang Diyos dito. Sa yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa yung Diyos na lumikha ng lahat ng may buhay sa ibabaw ng mundo, sa ibabaw ng lupa. At kanyang sinabi, walang bagay na mahirap sa Diyos. Pero bakit minsan maraming tao, ang bukang bibig ang hirap, ang bukang bibig ang bigat, ang bukang bibig ang hirap ng sitwasyon sa buhay. Pero ang Diyos ang may sabi, walang bagay na mahirap sa ating Diyos. Ito po yung napakalaking advantage ng bawat isang taong nabubuhay sa ibabaw ng mundo na may tamang pananampalataya at relasyon sa Diyos na buhay. Sapagkat meron siyang pagkukunan ng lakas, meron siyang pagkukunan ng biyaya, meron siyang pagkukunan ng kalakasan. Sapagkat ang Diyos ang nangako
Is anything too hard for me? Kapag tayo po ay pagod na, pagal na, nawawala na ng pag-asa, meron tayong Diyos na po pwedeng asahan, na po pwedeng pagtiwalaan, na po pwedeng kunan ng lakas, na po pwedeng hinga ng tulong, sapagkat sa Kanya walang bagay na mahirap sa Diyos. Mga kapatid, huwag po natin pahirapin ang ating sitwasyon sa buhay. Huwag po natin pabigatin ang ating minsan sitwasyon sa buhay. Kakapusin tayo, mauupos tayo. May problema ka, idulog mo sa Diyos. Relational, financial, physical, ang Diyos ang tunay na susi sa lahat ng sitwasyon natin sa buhay. May sakit ka, may karamdaman ka, kailangan po natin ng doktor, kailangan po natin ng medicine. But higit sa lahat, unahin nating patuloy na magtiwala sa magagawa ng Diyos. Instrumento lang po ang mga bagay na iyan. Huwag tayong masyadong umasa sa mga bagay na nasa paligid natin. Higit sa lahat, magtiwala tayo sa pangako ng Diyos. Nothing impossible with our God. Kaya mga kapatid, makikita po natin na walang mahirap sa ating Panginoon. Last point. Nothing is impossible for you if you have true faith. Ito po yung isang magandang prinsipyo. Walang bagay na imposible sa iyo. O pwede mo yan magawa. Pero ang susi, kung meron kang tunay na pananampalataya. Kung wala pong pananampalataya ang isang tao, it is nothing, useless. Pero kung magkakaroon ng tunay na pananampalataya ang isang tao, walang imposible sa isang taong tunay na may pananampalataya sa Diyos. All things are possible. Dahil una sa Diyos, naniniwala siya, nasasamahan siya, tutulungan siya, gagawa ang Diyos sa buhay niya. In the book of Matthew chapter 17 verse 20, Jesus said, He replied, because you have so little faith, truly, I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Listen carefully. Makikita po natin sinabi ng Panginoon sa isang kaniyang lingkod. Napakaliit ng iyong pananalig. Halos wala kang paniniwala sa Diyos. Sabi ng Panginoon, kung magkakaroon ka lang ng sinlaki ng pananampalataya at paniniwala at pananalig, na sinlaki ng buto ng mustasa, na pananalig at pagtitiwala sa Panginoon. Kahit sinlaki lang ng buto ng mustasa, sabi ng Panginoon, sabihin mo sa bundok na yan, lumipat siya. Dahil meron kang sinlaki ng buto ng mustasa na paniniwala sa Diyos, susunod ang bundok na yan, lilipat yan dahil meron kang paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Nothing will be impossible
for you. Makinig po kayo mabuti mga kapatid. Tayo pala, may kapangyarihan ang ating mga sasabihin. May kapangyarihan ang ating pwedeng ideklara. Kapag yung sinasabi mo na yan, dinideklara mo na yan, ay nakikita ng Diyos mula sa ating puso na meron kang matinding paniniwala na mangyayari yung sinasabi mo na yan. Dahil may udyok, may kasama na tunay na pananampalataya na gagawa ang Diyos sa anumang bagay na sinasabi mo. Ulitin ko mga kapatid, ang Panginoon ang may sabi, dahil wala kang pananampalataya. Pero kung ikaw ay magkakaroon lang ng kahit sinlaki ng buto ng mustasa na pananampalataya sa Diyos, sabihin mo sa bundok na yan na lumipat siya at yan ay susunod sa iyo, lilipat nga yan sapagkat walang imposible sa iyo dahil nagkaroon ka ng tunay na pananampalataya kahit sinlaki lang yan ng buto ng mustasa. So makikita po natin mga kapatid, nothing is impossible with you kapag nagkaroon ka ng kahit sinlaki ng buto ng mustasa na pananalig at paniniwala sa magagawa ng Diyos sa buhay mo. Pero kung hindi ka naniniwala, lagi kang nag-aalala, lagi kang nag-aalanganin, lagi kang nagda-doubt sa mga bagay na po pwedeng mangyari sa buhay mo. Sa isip mo palang nagtatalo na mangyayari ba ito? Napaka-imposibleng mangyari ito. Hindi ko ito pwedeng maranasan. Ang hirap nito. Hindi nga yan mangyayari. But, sinabi ng Panginoon, kung magkakaroon lang ikaw ng kahit sinlaki ng buto ng mustasa na totoong pananalig, paniniwala sa Diyos, na meron kang sasabihin, idideklara, yung gabundok na problemang kinakaharap mo, siya ay lumayas sa harap mo. Susunod yan kasi meron kang matinding pananalig sa magagawa ng Diyos. At magdideklara ka na yung buhay mo, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti. At yan ay paniniwalaan mo sa buhay mo. Sasamahan mo ng tamang gawa. Sasamahan mo ng tamang pananampalataya na dinideklara mo lagi yung buhay mo, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti. Kapatid, sabi ng Panginoon, mangyayari nga yan sa iyo. Sapagkat walang imposible sa iyo sa isang taong may tunay na paniniwala at pananalig sa Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, nothing is impossible for you if you have true faith. Kung patuloy ka mag-aalinlangan, kung patuloy ka magkakaroon ng doubt, kung patuloy ka na mababalisa, kung patuloy ka na hindi maniniwala sa pwedeng mangyari sa buhay mo, kapatid, hanggang dyan ka na lang. Pero, lahat ay magiging posible. Walang magiging imposible sa buhay mo. Lahat ay magiging posible sapagkat sinamahan mo ng tunay na pananampalataya at pananalig sa pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo. Amen. Kamukha po ng lugar na ito, para lang po akong sirang plaka
na dinideklara ko po sa inyo, ibibigay sa atin ng Lord ang lugar na ito. Pero sa hinagap, pag iniisip ko, napaka-imposible. Pero ang puhunan ko lang po lagi dito ay pananalig sa Diyos. Alam ko po karamihan sa inyo hindi naniniwala. Alam ko po karamihan sa inyo ay pumapasok sa isip nyo, malabong mangyari sinasabi ni pastor. Kayo po ang nag-iisip nun. Pero yung Diyos kong pinaniniwalaan, siya ang may sabi, walang bagay na mahirap sa Kanya. Yung Diyos kong pinaglilingkuran, yung lugar na ito, hindi ko gustong mapa sa atin, kundi kaya ako gustong mapa sa atin to, ang pangarap ko po. Ma-develop ito, mapaganda ito, maipagtayusan ng isang templo na talagang sa labas pa lang, pagpasok mo pa lang, makikita mo na ang kaluwalhatian at karangalan ng Diyos. At ang Diyos ang mapaparangalan sa templong itatayo sa lugar na ito. For His glory. At alam ng Lord yung pong pangarap ko. Kaya, ang lagi ko lang pong puhunan sa aking mga deklarasyon ay pagtitiwala at pananalig sa pangako ng Diyos. Hindi ko po ibinubuhos ang lakas ko para makamit ko po yung lugar na ito. Basta po ako'y relax lang, chill lang, naglilingkod lang ng tapat, bahala ang Lord, sapagkat siya ang may sabi, walang bagay na mahirap sa Kanya. At walang bagay na imposible sa atin sa bawat isang taong totoong naniniwala at nananampalataya sa pangako ng Diyos. Amen. Mga kapatid, mabuhay tayo sa patuloy na pagtitiwala at pananalig sa Panginoon. Hindi mo kailangan na pagurin ang isip mo. Hindi mo kailangan isubsob ng sobra-sobra ang katawan mo sa mga bagay na pinapangarap mo. Kapag sinamahan ka ng Diyos, kapag ang Diyos ang gumalaw at kumilos sa buhay nating lahat, mamamangha ka, magugulat ka, magugulat ang mga tao sa paligid natin. Bakit po? Sapagkat ang Diyos po ay gagalaw at kikilos sa mga gusto niya pong samahan at patnubayan at pagpalain. Hindi po kayang pagilinin man yun. Sapagkat siya ang may sabi, nothing is impossible with our God. Nothing too hard for the Lord. And then third point, nothing is impossible for you if you have true faith. Maski pala tayo, mararanasan natin na walang imposible sa ating buhay. Lahat po pwedeng maging posible. Ang susi, kailangan natin lang magkaroon ng tunay na paniniwala at pananampalataya sa magagawa ng Diyos sa buhay natin. In the book of Mark chapter 9 verse 23, if you can, said Jesus, everything is possible for one who believes. Sabi ng Panginoon, ang lahat ng bagay ay posible sa bawat isa na nananalig sa Diyos. Lahat ng bagay, posibleng mangyari, posibleng maganap. Yung mga hindi ka panipaniwala na po pwede nating maranasan. Pero dahil ikaw ay naniniwala na po pwedeng kayang gawin nyo ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, walang bagay na imposible sa Diyos. Walang bagay na mahirap na po pwede nating maranasan kapag ito ay pinaniwalaan natin na kayang gawin ito ng Diyos sa ating mga buhay. Sino po rito ang mga nagpipray? Taas ang kamay. Yung nagpipray ng seryoso at kinakausap ang Diyos, taas ang kamay. Tingnan niyo po mga kapatid. Pakinggan niyo po itong mabuti. In the book of Mark chapter 11 verse 24, Jesus said, Mark chapter 11 verse 24, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer,
Whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Listen carefully. Kaya po yung prayer, powerful, napakahalaga sa buhay ng bawat isang mananampalataya. Kaya huwag po natin babaliwalain ang prayer. Kung meron po kayong dapat bigyan ng priority, kahit ano po yung inyong pinagdadaanan sa buhay, kahit ano po yung inyong sitwasyon sa buhay, i-priority nyo po ang panalangin, ang inyong debosyon, sa paikipag-communicate ng sarilinan, ng seryoso sa Panginoon. Kasi ang Panginoon ang may sabi, anuman ang inyong sabihin. Sabi ni Jesus, anuman ang inyong sabihin, anuman ang inyong salitain, anuman ang inyong sasabihin sa pamamagitan ng inyong panalangin sa Diyos. Listen carefully. Believe that you have received it. Ano yung sinasabi mo? Ano yung pinagpipray mo? Sinabi mo pa lang sa Panginoon, in the name of Jesus Christ, paniwalaan mo na. Paniwalaan mo na, sabi ng Panginoon. Paniwalaan mo na na ito'y tinanggap mo na. At kapag pinaniwalaan mong tinanggap mo na yung iyong sinabi sa panalangin, sabi ng Panginoon, sa iyo yan. Maniwala ka. Mangyayari sa iyo yan. Kung sa panalangin pa lang hindi ka naniniwala, nagkakaroon ka ng doubt, mangyayari nga ba pinagpipray ko na to? Parang mahirap, parang imposible. Talagang hindi po mangyayari. Pero kung sa panalangin pa lang pinaniwalaan mo na, kahit maraming tao na kumukontra sa iyo, kahit maraming tao nagpapahina sa iyo, kahit maraming tao nagdi-distract sa iyo, pero nakapokus ka sa Panginoon na pinaglilingkuran mo, kinakausap mo, kinoglorify mo, na meron kang matindi na ipinapakiusap sa Kanya, hinihiling sa Kanya, sabi ng Panginoon, whatever you ask for in prayer, sabi ni Jesus, anuman ang iyong sabihin sa iyong panalangin, paniwalaan mo na ito'y tinanggap mo na. At yan nga ay matatanggap mo sa iyo. Kaya makikita po natin mga kapatid, miski po tayo, walang bagay na mahirap sa atin. Walang imposible sa ating buhay. Kapag ito po'y nilakipan po natin ng tamang pagsunod, pananampalataya at paniniwala sa ating Diyos na pinaniniwala at pinaglilingkuran sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Praise God. Nothing is impossible with our God. Nothing is impossible with you, with us. Kapag ito po ay nilakipan natin ng tunay na pananampalataya.